Please open your Bibles in Numbers chapter 12. Numbers chapter 12 na po tayo. So, we are looking at the promises of God. At alam nyo, itong mga pangako na ito ng Diyos, more than 7,000 promises in the Bibles, ay may iba't ibang pinatungkulan at may iba't ibang pinagsabihan. At hindi naman po lahat ay personally na sa atin sinabi ng Panginoon. But we will learn a lot from digesting these promises that was given to anyone by the Lord and assuring them of His goodness and grace. So, dito po ngayon, nasa pag-aaral tayo ng buhay ng children of Israel while they were on their journey from Egypt through the wilderness to the promised land. At sila po ay nasa papalapit na sa promised land. Dito po tinitingnan natin sa Book of Numbers. So, we're looking now in chapter 12. Numbers chapter 12. Babasahin po natin from verse 7 hanggang verse 9. Sabi po rito, "My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed." Iniisip ko ano kaya ang magandang maging paksa natin sa mga talatang ito. And then, my attention was caught by the question na binitawan ng Panginoong Diyos kay Moses, kay Aaron, at kay Miriam. These are siblings, by the way. So, ang bahagi po na ito ng narrative ng Numbers, makikita po natin dito yung tinatawag na siblings rivalry. But that is not our subject. Pero for just your information, ito pong tatlo na ito ay siblings. Si Miriam, si Aaron, at si Moses. But I'd like to call your attention dito po sa question na sinabi ng Diyos. "Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses?" Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses? So gusto ko pong tingnan natin at pagbulayan natin itong sinabi na ito ng Panginoon. And I would like to give us warning on this subject. Be cautious when speaking. Be cautious when speaking. Napaka-importante po, mga minamahal, na tayo po ay maingat sa ating pagsasalita. Napakahalaga po niyan na matutunan natin yung tinatawag na maingat na pagsasalita. Kasi po, kahit po sa New Testament, ang paalala po sa atin ng Panginoon, sa ating mga mananampalataya, in Colossians chapter 4, verse 6, ay ganito, "Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man." Let your speech, so it's talking about our speaking, be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. So how we speak is very important with the Lord. Paano tayo nagsasalita? What comes out in our mouth? Especially kapag tayo po ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon.
napakahalaga po na tayo po ay nagiging maingat. Kaya po, ang tanong ng Panginoon kay Miriam at kay Aaron, "Wherefore then were you not afraid to speak against my servant Moses?" Kaya naman ang paalala sa atin sa umagang ito, sa mensahe na ito, sa ating devotion, is be cautious when speaking. Maging maingat tayo kapag tayo ay nagsasalita. So, clearly, itong si Miriam at si Aaron, na siblings ni Moses, ay hindi naging maingat. They were not careful with their speech. Basta sila naging, kumbaga, sabi nga sa mga taga-Bulacan, naging bale-bale ang kanilang pagsasalita. Naging basta na lamang. Hindi nila pinag-isipan, hindi nila pinag-ingatan. Basta kung ano na lang yung pumasok sa isip nila, buga ng bibig nila. O baka naman nga hindi na nila pinag-isipan Basta may mga ganun may mga ganun tao na una yung pagsasalita sa pag-iisip. Mas mabilis sila magsalita kaysa mag-isip. Hindi po tayo dapat maging masyadong madada. Sabi nga, ang tao kahit na siya ay hindi marunong, kapag ka siya ay tahimik, na pagkakamalan siyang marunong. Pero pag dada tayo ng dada, buga tayo ng buga, at kadalasan, ang buga ng ating bibig ay nanggagaling sa ating emosyon at hindi sa ating komprehensyon, nagkakaroon tayo ng mabibigat na problema. At dito po napasok sa malaking problema itong si Miriam at itong si Aaron dahil sa hindi sila naging maingat sa kanilang pagsasalita. So again, this morning, let this be a warning sa atin na nangahawak sa mga pangako ng Diyos. Be cautious when speaking. Be cautious when speaking. Now, why were they not cautious? Bakit hindi sila naging maingat? At maaring ito'y maging problema natin, kaya dapat ay makita natin. At iwasan natin. Bakit ba tayo hindi nagiging maingat sa ating pagsasalita? Unang-una, at ito'y problema ng marami, they were not cautious because of their discrimination. They were not cautious because of their discrimination. Ano yung discrimination? Ang discrimination po, mga kapatid, mga minamahal, yung kapag ang tingin mo sa iyong sarili ay mas katanggap-tanggap ka at mas kakaiba ka sa kanila. Meaning, you're looking at yourself as entitled. You are looking at yourself as the one. You are looking at yourself as special. And because of that attitude and spirit that you have, ang tingin mo sa iba, mababa. Ang tingin mo sa iba ay second-class citizen. Ang tingin mo sa iba ay hindi mo kapantay. And this was their problem. Now, merong iba't ibang klase ng discrimination. Pero yung talamak na talamak, yung tinatawag na racial discrimination. At ito yung merong discrimination, itong si Aaron at si Miriam. Ano ba ang kanilang race? They were Jewish. They were the children of Abraham. At ito'y naging problema ng maraming Israelites hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus. Naalala nyo yung mga Pharisees at yung mga tao during the time of Jesus Christ. When Jesus Christ was on earth and preaching to them, ayaw nilang tanggapin yung pangangaral ni Jesus. Ayaw nilang maniwala kay Kristo Jesus. Kasi ang kanilang ipinagmamalaki, Hudyo kami. We are the children of Abraham. Huwag mo kaming pagsalitaan ng ganyan. Hudyo kami. We are Abraham's children. At dito po, sa ating pinag-aaralan, dito pa lang makikita na natin
yung problema na yon ng mga Hudyo na sila po ay naging mataas ang tingin sa kanilang sarili just because they were chosen people. Ano ba ang pinagmulan ng kanilang hindi maingat na pagsasalita? Ang sabi po rito in Numbers chapter 12 verse 1, "And Miriam and Aaron spake against Moses." Bakit? Sabi po, because of the Ethiopian women whom Moses had married. Nag-asawa po muli si Moses, namatay na yung kanyang unang asawa sa anak ni Jethro, at nag-asawa uli siya, pero sa kanyang pangalawang pag-aasawa, hindi po Hudyo ang pinakasalan niya, hindi po Israelita ang inibig niya. Ang inibig niya ay isang Ethiopian woman, isang black woman. Hindi nila kauri, hindi nila kadugo, hindi nila kakulay. Ethiopian, African. So, hindi ito matanggap ni Ate Miriam at nitong si Aaron. Salita sila talaga against Moses. Ano ba yan? Mag-aasawa ka. Maitim pa. Mag-aasawa ka. Hindi pa natin kauri. Chosen people tayo, tas nag-asawa ka ng hentil? Malaking problema po ito sa mga may racial discrimination. Paalaala po, kahit ano pong kulay ng ating balat, puti ka man, mapula-pula ka man, o madilaw ka, o kayumanggi ka, o maitim ka, sa mata po ng Diyos, pare-pareho lang pong kulay ng dugo natin, pula. At pare-pareho lamang po tayo paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng mapulang dugo ng ating Panginoong Hesus. That precious blood of Christ. Skin color does not make a difference in our closeness with God. Neither our race. Siguro may mga tao na iniisip ang mga Hudyo ay mas mahalagang tao sa Diyos because they were chosen people. Aralin niyo po ang Bible. Paulit-ulit sinasabi sa kanila ng Diyos. Hindi sila pinili ng Diyos dahil sa kung sino sila. Hindi sila pinili ng Diyos dahil sa kung anong uri sila o dahil sa sila ay Hudyo. Pinili sila ng Diyos dahil sa ang Diyos ang pumili. It is His sovereignty. Has nothing to do with race, has nothing to do with their pagiging special. No. Unawain po ninyo sa Bible, sa Diyos, walang special na tao. As it is written, there's none righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Kung ang isang tao ay nagiging special, it is not because of who and what they are, but because of who God is, who has chosen them. Kamukha nating mga Kristiyano. We are chosen in the beloved, sabi po sa New Testament. Pinili po tayo ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain." So yung pagkakapili po sa atin ng Diyos, hindi dapat magbigay sa atin ng entitlement na iisipin natin mas better tayo kaysa sa iba. Mas dapat tayong unahin kaysa sa iba. Kung tiniisip mo na mas dapat kang unahin kaysa sa iba, you are wrong. Oo, hindi ikaw ang dapat mauna, sabi ng Panginoon. Let each esteem other better than themselves. Alisin po natin ang discrimination. Do not look at people and look down at them just because you think you are somebody special. Yan ang po ang naging problema ng mga Hudyo eh. Huwag nating maging problema yan. Huwag tayong magkaroon ng discrimination. Just because of who you are, just because of what you think you are, sapagkat sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Wala ho siyang pinapaboran, wala po siyang binibigyan ng special treatment. Unless it is by His grace that we get
the favor of God. Pag sinabi po by grace, hindi ho natin yan merited. Hindi po natin yan. Ibig sabihin, we do not deserve it. We're undeserving. That's why it's called grace. God has chosen the children of Israel. They are undeserving. God has chosen us in Christ. We are undeserving. Sandali po. At nagkakaroon po ako ng pag-low battery. Sandali lang ho Kukunin ko lang yung charger. Ayan po. Alright. Connect natin yung charger. Yan. Okay. So, why were they not careful of their speaking? Because of their discrimination. Thank you po sa ating 127 live viewers. Pangalawa, because of their ambition. The second reason why we are not careful with our speaking, just like Miriam and Moses, number one is because of their discrimination. Number two, because of their ambition. Kayo po ba ay maambisyon? Now, there's nothing wrong with being ambitious. What is wrong is when we are not careful with our speaking because of our ambitions. Ilagay po natin sa tama ang pagiging ambisyoso natin. Parang masamang pakinggan. Ikaw napaka-ambisyoso mo. Di ba? Hindi ho masama ang maging maambisyon. Saludo po ako at humahanga po ako sa mga tao na alam nila kung ano yung gusto nila, alam nila kung ano yung gagawin nila sa kanilang buhay. May ambisyon sila, may direction sila. Ang problema lamang po is how you get there, how you wanted to reach your goals and become what you wanted to be, na hindi mo hinahayaan na ang Diyos ang gumawa sa buhay mo so that you can reach your ambition. Kasi tandaan nyo sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. So ambitions in life are good, but make sure that your ambitions is in line with the will of God. At wag yung Diyos ang pasunurin mo sa ambisyon mo. Kung hindi yung ambisyon mo ang pasunurin mo sa Diyos. Saan pumasok dito yung ambisyon ni Miriam at saka ni Aaron? Kasi ito ang sabi sa verse 2 ng Numbers chapter 12. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Had He not spoken also by us? In other words, sinasabi nila, ang Diyos ba mangungusap lang sa pamamagitan ni Moses? Hindi ba siya mangungusap sa pamamagitan din namin? Ibig sabihin, inaambisyon nila na maging kagaya din ni Moses. Na sila ang mag-represent sa Panginoon sa mga tao. Gusto nilang maging kagaya din ni Moses. Pero sandali lang. Sino ba tong si Miriam? Siya lang naman yung nag-alaga kay Moses mula sa pagkabata ni Moses. Naalala nyo? Nung si Moses ay iniahon sa tubig nung princess ng Egypt. Di ba si Miriam yung batang nagbabantay? Dahil sabi nung nanay niya, lulutangin natin yung kapatid mo sa ilog o sa Nile River. Bantayan mo kung sino makakapulot. At si Miriam po yun. At si Miriam po yung nag-suggest na may kilala po akong pwedeng mag-alaga sa baby. At ang binigay niyang tagapag-alaga ay yung kanyang nanay din. Kaya malaki po ang role sa buhay ni Miriam kay Moses. Hindi po matatawaran ang naging papel at bahagi ni Miriam kay Moses. Pero hindi ibig sabihin nun, porket siya ay malaki ang bahagi sa pagpapalaki kay Moses, ay mag-aambisyon siya na i-overrule niya si Moses. Minsan po kasi ito ang mistake natin Just because natulungan natin yung tao, just because may naging bahagi tayo sa buhay ng tao, akala natin pwede nating manipulahin, o pwede nating kontrolin, o pwede nating sapawan yung tao sa paggamit sa kanya ng Diyos. Huwag tayong magkamali ng mga ganyang bagay. Huwag tayong mag-ambisyon
nang hindi naman inilagay sa ating mga kamay ng Diyos. Ginagamit ng Diyos si Moses na makapangyarihan at hindi porket may bahagi siya sa buhay ni Moses ay pwede na siyang magmalaki at isipin niya, kung si Moses ginagamit ng Diyos ako ba hindi din gagamitin ng Diyos? Lahat naman tayo gustong gamitin ng Diyos, lahat naman tayo gustong i-bless ng Diyos, pero may kanya-kanya tayong lugar. Kung masigit siyang gustong gamitin ng Diyos kaysa sa iyo, so be it, praise God. Kung mas gusto siyang i-bless ng Diyos kaysa sa iyo, so be it, bless God. Ang Diyos, sabi po, promotion cometh not, but not from the east, not from the west, but from the north. In other words, sa Diyos nanggagaling ang promosyon. So, kung sinong gustong itaas ng Diyos at kung sinong gustong ibaba ng Diyos, huwag tayong mag-ambisyon. Naiisipin natin, itinaas siya ng Diyos, dapat ako itaas din ng Diyos. At baka ang gusto pa natin, mas mataas pa tayo sa Kanya. Tandaan nyo, the way to go up is to go down. You want to be exalted, humble yourself before God. You want to be humbled, sige, itaas mo ang sarili mo. Kung ayaw mong ikaw ay ibagsak ng Diyos, huwag kang magmalaki. Huwag yung ambisyon mo magdadala sa iyo sa lugar na kakalabanin mo ang kalooban ng Diyos. So because of their ambition to get ahead of Moses, Moses was their leader. Moses is God's appointed leader. Theocracy nga po sila, di ba? Ang ibig sabihin ng theocracy, God ruling the people through His divinely appointed servant. At nung panahon po na yon, it was Moses. Moses was the one whom God talked to sa burning bush. Hindi naman si Miriam, hindi naman si Aaron. Kaya lang itong si Aaron at itong si Miriam, bilang magkapatid, nag-usap sila. Siguro iniisip-isip nila. Sa akin lang naman palagay. Siguro sabi ni Miriam, ako nga nag-alaga dyan Oh, sabi naman ni Aaron, ako nga yung naging tagapagsalita niyan Utal-utal nga yan, hindi nga sinusugo ng Diyos yan. Sabi niya, hindi ako makakapagsalita. Kaya sabi sa kanya ng Panginoong Diyos, sige, isama mo si Aaron. Si Aaron na magsasalita. So apparently, mas eloquent itong si Aaron magsalita. Kaya siguro inisip nila, malaking bahagi natin sa buhay ng taong ito. Hindi siya magiging si Moses kung hindi dahil sa atin. Kaya dapat, tayo rin pumwesto. Tayo rin kilalanin ng mga tao. Nag-ambisyon po sila ng ganon. And that's why they were not careful in their speaking. Be cautious when you're speaking. Let not discrimination be the reason you will speak out. Let not your ambition be the reason you will speak out. Huwag po nating pangalandakan na tayo ba ay para bang deserving. Huwag nating ipangalandakan na para bang tayo ay mas dapat na nasa posisyon kaysa sa Kanya. Kung ano po ang pinaglagyan sa atin ng Diyos, tanggapin po nating maluwag yan sa ating puso. Kasi kung gagamitin naman tayo ng Diyos, gagamitin naman tayo ng Diyos Kung gusto tayong itaas ng Diyos at dalhin sa ganong pwesto, ang Diyos ang maglalagay sa atin doon. Pangatlo, not only because of their discrimination, not only because of their ambition, why they are not cautious with their speaking, but also because of their misconception. Misconception. Alam niyo ba yung misconception? Dalaga pa po ito kaya miss. Joke lang. Ang ibig sabihin po ng misconception, yung meron kang preconceived notion. Yung meron ka ng nakaisip ka agad na bagay-bagay. May mga nabuo ka ng mga konsepto, idea sa iyong utak na hindi mo muna kinonsulta ang salita ng Diyos. Mga minamahal, ito po'y ating Baptist distinctives. At ito po ay importante sa pagiging fundamentalist Christian. Ibig sabihin, para maging ikaw ay tamang Kristiyano. Kasi pag hindi, baka mali ka. Ano po iyon? That the Bible is our final authority. The Word of God, what the Bible says is so. There's no other interpretation, there's no private interpretation
Ang Bible po, isa lang ang interpretation. It's either I am wrong and the Bible is correct. It cannot be the Bible is correct and I am correct too. Hindi ho. Hindi pwedeng tama ang Bible tapos tama din ako. Hindi ho. Kung ang Bible po ang tama, mali ako. Hindi pwedeng tama ako ang Bible mali. Naintindihan nyo ba yon? Magiging tama lang ako kung yung aking katwiran binase ko sa interpretation ng Bible. Sa tamang interpretation ng Bible. Yes. Kasi akala kasi nung ibang mga Kristiyano, lalo na nung mga mangaral, pananaw mo lang yan. Pananaw mo lang yan. Pananaw mo lang yan. At maring may iba-iba tayong pananaw, pero pare-pareho naman yan sa Bible. Wrong. Hindi ho. The Bible has only one interpretation. If your idea, if your conception is not according to the Word of God, your idea is wrong. The Bible is not. So, bakit po ang daming religion? Bakit po ang daming kanya-kanyang paniniwala ang tao? Because instead of using the Bible as their final authority, let the Word of God speak and accept it for what it is. Pinipilit nila sa Bible yung kanilang ideolohiya, yung kanilang mga petty doctrines, mga pet doctrines na tinatawag. So, saan po pumasok dito yung misconception nitong si Miriam at nitong si Aaron? Sabi po sa kanila ng Panginoon in verse 4, "And the Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam." Di nagkakaroon sila ng sibling rivalry at nagkakaroon sila ng discussion, ano? Sumingit ang Panginoon. The Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam. Sabi sa kanila ng Panginoon, "Halika kayo rito. Come out ye three unto the tabernacle of the congregation." Kasi gumagawa na ng commotion at it's calling the attention of many. Itong si Miriam at si Aaron. Inaaway nila si Moses. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, "Pumasok nga kayo dito tatlo sa tabernacle. Kausapin ko nga kayo." "Come ye out three unto the tabernacle of the congregation." And they three came out. Sabi ng Panginoon, "Hindi kayo, labas kayo dito." Hindi pala pumasok, labas pala. No, mali ako doon. Oh. So sabi ng Bible, labas kayo rito. So lumabas sila. "And the Lord came down in the pillar of the cloud." Diba ganun ang Panginoon? Nagpapakita siya pagka daytime in the pillar of cloud. Pag nighttime in the pillar of fire. So dito, to show to people His presence, the pillar of cloud came down and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam. Pinalapit niya sa kanya si Aaron at si Miriam. And they both came forth. So ito na, mag-uusap sila. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? "And He said," this is the word of God, "Hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in vision, and will speak unto him in a dream." So this is about being a prophet of God. Miriam and Aaron have a misconception of what a prophet is. Akala siguro ni Miriam, porque siya may palaki kay Moses, prophetess na siya. Kasi minsan may ganyang idea eh. Yung akala nyo tumatakbo sa dugo, yung pagiging propeta. Dahil propeta yung tatay, propeta din yung anak. Dahil propeta yung tatay, propeta din yung asawa. Dahil propeta yung tatay, propeta din yung kanyang ibang kapatid. Hindi ho ganon. Ako po, tinawag ng Panginoon para maging mangangaral. Si Dr. Ferdy Marasigan po, tinawag ng Panginoon bilang mangangaral. Pero hindi kami kaya naging mangangaral pareho. Dahil sa magkapatid kami. Wala akong kinalaman yun doon. Hindi po porket si Dr. Ferdy ay tinawag ng Diyos mangangaral, kaya mangangaral din ako. O may isa pa kaming kapatid, si RJ, si Pedro Marasigan.
Hindi po porket ang isa sa amin ay tinawag ng Panginoon, kaya lahat kami tinawag na ng Panginoon. Hindi ho. Yung panawagan po ng Panginoon sa bawat isa ay personal, individual, kanya-kanya. Hindi ho tumadaloy sa dugo. Hindi ko alam yung saan galing yung kalokohan na kumakalat sa mga Baptist churches ngayon na royal blood. No? Royal blood. Na porket ang tatay daw po ay pastor, tinawag ng Diyos at ginamit ng Diyos na makapangyarihan. Kaya yung daw yung pagiging mangangaral niya, sumasalin sa anak, sumasalin sa pamilya. Hindi ho. Hindi ho. Lalong-lalo namang hindi sa asawa. Hindi porket pastor ako, yung asawa ko pastora. Hindi porket pastor ka, yung asawa mo pastora. Wala hong ganun sa Bible. Yung panawagan po ng Panginoon, individual, personal, at hindi naisasalin dahil sa dugo. Mali yung iniisip ni Miriam na dahil siya ay nagpalaki kay Moses, siya ay propeta na rin. Mali lalo iniisip ni Aaron na porket kasama siya, ito lalo ang malaking problema. At maraming ganitong tao. Si Aaron very close kay Moses. At he was first-hand experiencing how God is using Moses. At siya pa nga yung minsan tagapagsalita ni Moses. Pag may gustong sabihin si Moses, si Aaron ang nagsasabi. Parang itong si Aaron ay parang naging associate nitong si Moses. Yung iba ayaw matawag na associate kasi aso na, shit pa daw sa dulo. Hindi na natin patukin yan. Pero pangit nga naman. So sabi nila, assistant na lang ako. Assistant. Oh, merong assistant pastor, merong assistant to the pastor. Pero kahit ano pa yan, malapit pa din sa pastor. O yung iba naman ang tawag preacher. O yung iba naman ang tawag trusted man. Ano man yung katawagang ibinigay sa'yo, hindi ikaw yung pastor. Hindi porket naging napakalapit mo sa pastor at para bang ang trabaho mo ay pastor, akala mo ikaw na yung pastor. Kaya nagkakagulo po sa simbahan eh. Dahil may mga ganyang lalaki na napagtiwalaan lang ng pastor, nabigyan lang ng trabaho ng pastor, at minsan napagsasalita pa ng pastor, akala nila sila na yung pastor. Ito yung misconception ni Aaron. Akala niya propeta na rin siya. Hindi siya propeta. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa kanilang dalawa, kung isa man sa inyo ay propeta, kakausapin ko kayo at ipapakilala ko ang sarili ko sa inyo in vision and in a dream. Pareho naman silang hindi kinausap ng Diyos ng ganung paraan eh. Kung meron man silang natutunan tungkol sa Diyos, it was because of Moses. At kung meron man kayong natututunan sa Panginoon, it was because of your pastor. Kaya wag niyong isipin na dahil marunong kayo, maalam kayo, magaling kayo, kayo na ang pastor. Sa simbahan po, huwag kayong magkamali ng ganyan. Sapagkat misconception po yan. Hindi po lahat pwedeng maging pastor. Hindi po lahat pwedeng maging mangangaral. Hindi porket gwapo yung anak mo, magpapastor to. Ito lang pastor natin. Hindi porket nakatapos sa pag-aaral yung anak mo at edukado, ito na lang magpastor. Doktor nga yan eh. Abogado nga yan eh. Engineer nga yan eh. Si pastor ba ano? Ito na lang pastor natin tong anak ko. Hindi ho ganon. Ang gawain po ng Diyos, ng propeta, at ngayon ng office ng pastor, is a special calling from God. Definite. And hindi po naisasalin. Hindi po naipapasa. Kaya po, misconception po ito. At wag ho tayong magkaroon ng misconception. When we read the Word of God, read it as it is. Huwag mong basahin ang Bible at gusto mong isiksik at isaksak dyan yung paniniwala mo. Basahin mo ang Bible at hayaan mong baguhin yan yung paniniwala mo. Ganun po dapat. Number 4 and last. Bakit po sila hindi naging maingat sa kanilang pagsasalita? Una, because of their discrimination. Pangalawa, because of their ambition. Pangatlo, because of their misconception. At pang-apat, because of their rebellion. Pag ito pong tatlo nagsama-sama, discrimination,
ambition, misconception, at hindi natin tinama yan, babagsak po tayo sa ika-4, rebellion. Hindi na po tayo magpapasakop sa lingkod ng Diyos. Tandaan po ninyo, sa Old Testament hanggang sa New Testament, palagi pong ibinibilin sa atin ng Diyos. Huwag nating kalabanin ang kanyang mga lingkod. Huwag nating kalabanin ang mga taong sinugo niya para maging tagapangaral sa atin, para maging tagapaglapit sa atin sa Diyos. We are so blessed if there are men of God that God is choosing to bless us. Your pastor is God's gift to you. Huwag niyo po siyang pagrebeldihan. Huwag niyo po siyang kalabanin. Huwag niyo po siyang awayin. Blessed are those who walk in the counsel of the godly. Blessed are those who are under the preaching and teaching of their pastor. And they are walking by their counsel. Kaya sabi sa New Testament, obey them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. For they watch for your souls, as they that must give account, that they might do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. That word unprofitable is the opposite of what Paul told Timothy about the word of God. All scripture is given by inspiration of God and is profitable. If the word of God is profitable sa atin, rebellion against the servant of God who is teaching you the word of God is unprofitable. Nakita mo? These are business terms. Accounting terms po ito. Itong profitable and unprofitable. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagnegosyo at binasi mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos, ay kikita ka. Magiging successful ka. Magiging mapakinabang ka. Pero pagka ikaw hindi mo sinunod ang pangangaral sa iyo ng salita ng Diyos, malulugi ka. Talo negosyo, bagsak puhunan, talo. I'm just trying to show you the picture of what profitable and unprofitable means. Alam niyo naman yan, di ba? Pag sinabing profitable, pakinabang. Pag sinabing unprofitable, walang pakinabang. Lugi ka. Lugi ka kapag kinalaban mo ang pastor mo. Lugi ka kapag nagrebelde ka sa nangangaral sa iyo ng salita ng Diyos. Mahalin po ninyo ang mga lingkod ng Diyos. Itong si Moses, wala naman siyang ininteres . Hindi niya nga ininteres maging propeta . Kaya nagtataka ako doon sa ibang mga tao, inaambisyon yan. Hindi po inaambisyon yan. Ako po hindi po ako nag-ambisyon maging pastor. At lahat po ng tunay na pastor na tinawag ng Diyos, sasabihin sa inyo, hindi nila inambisyong maging pastor. They were called of God. Some of them resisted too long and struggled so hard para kung pwede lang takasan nila . Pero wala . Sabi nga ni Apostle Paul, a dispensation of the gospel was committed unto me. Woe is me if I preach not the gospel. Kaya po, huwag tayong magrebelde sa mga pastor na inilagay ng Diyos sa ating buhay. And there's only one Moses. Hindi ho dalawang Moses. Hindi po pwedeng si Aaron maging duplicate ni Moses. Hindi po pwedeng si Miriam duplicate ni Moses. And there's only one pastor that God has given you. And I will give you pastors according to mine own heart. Plural yun . So, hindi lang isang pastor ko. Para mo naman sinabing, husband, love your wives. So, dapat hindi lang isang asawa kong babae, marami. Hindi. Ang ibig sabihin lang po ng Bible is this. Ang Diyos ay may mga piniling lingkod. Sa mga pinili ng Diyos na lingkod, isa dyan, ginagamit niya sa buhay mo. Sa children of Israel at that time, it was Moses. Sa panahong ito, at this time, that is your pastor. Huwag tayong magrebelde sa kanila. Sabi ng Panginoon sa kanila, kay Miriam at kay Aaron, my servant Moses is not so, who is faithful
in all my house. At ganyan dapat ang lingkod ng Diyos. Faithful. Kaya kung may pastor ka na faithful, ginagawa yung tungkulin niya, pinapangaral sa iyo ang salita ng Diyos, hindi ka binobola, hindi ka fina-flattered lang, kundi sinasabi sa iyo kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Magalit ka o matuwa ka, sumunod ka o tumalikod ka, sasabihin niya sa iyo what the Bible says. Because He is faithful in God's house. Sana po tayo maging faithful din. The best thing we could be is to submit to God's given authority. Tinuro yan sa umpisa pa lang sa tahanan. Obey your parents in the Lord. Sa church, obey your pastor. Sa government, obey them na iniligay ng Diyos. For there is no power but of God. The power that be are ordained of God. So maging submissive po tayo. Huwag tayo maging mga rebelde. Sapagkat kung meron mang isang rebelde sa lahat, si Satan yon. And you don't want to be in line with Satan. Don't be a rebel. Rebellion is as the sin of witchcraft. Huwag kang rebelde sa magulang, huwag kang rebelde sa pastor, huwag kang rebelde sa gobyerno. Magpasakop ka. Submit yourselves unto God. Resist the devil, and he will flee from you. You know that word resist the devil means? It means, huwag mo siyang hayaang turuan ka magrebelde. Pasakop ka sa Diyos. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. It's all about submission. It's all about being in subjection to God. Let God be the sovereign rule of your life. Let the peace of God rule in your life. Hindi tayo dapat maging unruly. Dapat tayo ay ruled by God. At kung tayo po ay ruled by God, maging submissive po tayo. And let's put ourselves under the authority of the Scriptures. May God richly bless you. This is Pastor Jess Marsigan. Salamat po. Bishop Freddy Di Vega, nakita kita kanina. Salamat. At sa iba pang mga nag-join sa atin, pagpalain po kayo ng Panginoon. I'm so blessed and touched every time na nakikita ko yung mga pastors watching and listening. At sana po ay na-bless po kayo. I'm always praying for God to bless each pastor watching this Hope program. At sa lahat pa ng mga pastor, sana marami pa sa kanila ang na-encourage sa Panginoon. Encourage po natin ang pastor natin. Wag po natin silang kalabanin at pagrebeldihan. They are sharing the Word of God. They are preaching God's Word. At tulungan po natin sila na ang salita ng Diyos ay mapalaganap. Alright? Okay, God bless you. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat.